Gusto ko ngayon, magigita pa naman sa ilalim. 19991. 1991. So 2.0. Anong kotse to? Nakalagay dito, GAC Motor GS8. Okay. 2021. 2021. May konting Okay. So let's be perfectly transparent with everyone. Wala kaming idea kung ano. Ako wala akong idea. O Pao, may idea ka kung ano to? Wait lang, mag-review ako. Mag-review na siya. Wait lang. Good morning everyone! John here again. Of course, kasama natin si OM Pao. Na-miss natin kahapon si OM Pao. Kaya wala tayong ganto. Kasi inaantay ko talaga siya. Ayan, hello. Inaantay talaga namin siya kasi meron kaming sasakyan ngayon. Hindi namin alam kung ano. No idea at all. So Pao, ano to? Sige na, pakita mo na yung code mo. Okay lang naman yan. Natural lang yan. Ano yan? GAC Motors. GAC Motors. GS8. GS8. Trumpchi? Ba nakalagay? Tulungan nyo kami kung paano ba talaga sabihin, pronounce 2021 model. 2021 model. 18,000 tinatakbo. Yes, 2.0 turbo. 2.0. 4x2. 2.0 turbo, 4x2. Inuulit ko lang sinasabi ni Pao. Pero sige. Merong drive mode. Oh, Eco, cool. Manual, winter. Kahit wala tayong winter. Eco. Okay. Tapos, Ito, ano to? Camera 360. Oh, cool. Ito. Sa window siguro. Oh. Eh, yung logo niya, ba't may parang G dyan or something? Pag gusto mo. Kabit natin to. Wala nag-iossi. Very good. May cold seats, saka Oh, yan. Sa akin naka-on. Sa akin, hindi. Oo. Alam mo, ba't natin inaantay si Pao dito? Kasi si Pao, kakabili lang ito ng sasakyan. Daming... Alam mo, si Pao, maraming negosyo yan eh. China Pero, man. si Pao, meron niya... China car. Anong kotse mo ngayon, Pao, na bago? 1972 na owner type Jeep. Wow! Uy, gusto ko yun, no? So, kidding aside, si Pao naka-BYD ngayon. Si Lion 6? 1,000. Yan. So kino-compare natin China, yan. pero Sobrang luwag. Sobrang laki. pero full size kasi siya eh. Full size SUV. Alam mo, pare? Tsaka tinan mo, yung mga switches. Ang Mercedes to. Takta. Meron. Diba? Ayan, may click, oh. Can you hear? Tsaka yung sa Mercedes, ganyan yung itsura. So, well. Alam mo, nung una ko to nakita kahapon, kala ko Palisade. Mukha siyang Palisade. Full size din kasi yun. Mukha siyang Palisade. Pero malaman at natin. a fraction of the cost, at the price, I mean. Right, syempre, di ba? Pero ito ang tanong, alam na ba natin magkano to? Hindi pa. Salita tayo ng presyo. Pero, tingnan natin, naka 2.0 full size SUV. Tingnan natin kung kaya ng turbo. Seatbelts, Ate Luella. Meron sa likod. Hindi, seatbelts. All the way from Poland pa yan. Pinapagalitan kami. Boys, bakit hindi kayo naka-seatbelt? Sabi. Yan. Okay, let's go. Oh, wait lang. 2.0, medyo ako dito. Alangan. Sige. Saan isang malaki? So ano ba, gagawa na ba tayo ng mga ganito? Yung talagang full video, tapos may konting reels? Tignan natin kung anong gusto nila. Ako okay naman. Ito, to be honest, this is an honest review sa tao na first time lang nakasakay dito, pati si Pao. Paddle shift, meron. Okay. Pero, Alam mo, sobrang luwag niya. uy! Wow! 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 Siya, Wow! Tsaka bilis ng shifting niya. So, Kamusta yung shifting? Maganda? eco mode yun. Kidding me. Oo nga, naka-eco-mode nga. Pero hindi ko lalo ng gas consumption nito. Pero, kaya niya buhatin yung sarili niya. Weird ba yung shifting? Hindi. We're not over the speed limit pala. Just super over the speed limit. And manual, testing natin. Okay, testing natin manual mode. I think naka-ano to mag-iimbento lang ako sa pakiramdam Don't ko. quote us here, okay? Ano lang to? Two very good friends na mahilig sa kotse. Ang tansya ko rito naka-DC. Sa way niya mag-shift. Talaga? Naka-DCT siya.
Ay, tumutunog sa likod. Hindi. Parang sa plaka. Di ba? Alam mo? Ayan, yan pala yung tinatanong mo. Pag Oh, nag-signal yes! Ito yun. ka, oh, Okay, so may sensor may siya. camera siya sa side mirror aside sa 360. So, meron siyang camera pag nagsisignal ka. Dalawa yung camera niya, each side mirror. Teka, kamusta? Kasi ako yung kotse ko walang 360. And basically, I'm not that comfortable pag nagti-360. Well, Kamusta ang 360 niya pa? Coming from a guy na kuha sa car na modern, 20 na modelo, tapos may 360 din. Yeah. well, ito... Hindi masyado maganda. Hindi, malabo lang yung screen. Siyempre, 2021 eh. Mahirap i-compare sa yes. 2025. Pero it works. Baka nga nagpa-park pa mag-isa eh. Nakita mo ba yun? Naka-manual mode. Kamusta shifting? Oh, bilis DCT to, masyado mabilis eh. Ano, Normal. speaker, so may three-way. Naka-center. Anim sa harap, yeah, mas meron tayong. Center channel. Hindi ko pa na-check kung may sub. Hindi ako sure. Cool So car, far, cool. okay siya. Ang ano ko lang dito is ganda ng shifting niya. DCT to. Pero para sa DCT, hindi siya masyadong makulit. Pero kasi yung DCT na weird i-drive eh. Ito okay. Anong, ito o yung shifting ng mga 10-speed ng Ford? Ito, Hindi no? pa ako nakaka-drive. Ng 10-speed? Ay, hindi ko pa siya napapabot ng 10. Oo, weird. Pero ang alam ko Oo. kasi sa 10 speed, Masarap siya pag parang long drive. mapatungan mo lang ng paa ng konti. The downshift siya agad ng 2, 3 kasi pang Ano rekta lang naman talaga yung 10. So kami ni Jackie, we had the opportunity to test a 2024 Wild Truck. We drove it from El Nido to Puerto Princesa. Testing namin yon. Fortunately, wala tayong document on or hindi pa natin pwede ipalabas yun unless Ford. Baka naman. Baka naman. So we were able to test it. Maganda yung shifting nun sa long drive. Pero for yung mga kanto, Well, I think gagamitin mo lang mga... not the best. Not the Hindi, best. Ay, one- hindi siya masama. Not the best. Sa akin kasi pag 10 speed, ang magagamit mo lang dyan, normal, 1 to 4. 1 to 5 minsan, pero pag sobrang malayo na naka-steady ka lang, cruise control 100, doon lang papasok yung pang 10. Right. Kasi paano mo naman bubuhatin yun, di ba? Yeah. So yun lang yung sa akin ha, ang pakiramdam ko. Ito, para sa DCT, medyo mabait siya. Speaking of, Hindi teka, siya- ilang ano ba to? Well, Ayaw. ayaw. So dapat ilayo natin. Kaya nilayo. Pero, Kailan natin ito lalayo? mapagalitan tayo. Ba tayo mapapagalitan? Kasi pag nilayo natin, may kasamang outing. So absent tayo. Alam mo, sa totoo lang, sobrang luwag niya Oo, talaga. As sobra. in, I kid you not. Sa lahat ng SUV na nasakyan ko, Pero, ito ang pinakamalawag. Ito naman kahit sa ano harap siya? ko. Palisade feels. Palisade feels, yeah. Totoo. Medyo... Tapos sa driver, sorry to cut you pa, dito sa passenger side, power seats din siya. Di ba usually ang power seats driver side lang? Oo, pero ito may memory. So medyo mataas talaga na model. Okay. Malamig yung aircon. Malamig aircon. Sounds hindi ko pa nasusubukan kasi baka AM to nakalagay. Oo, mamaya na natin yung sounds. Madali Sa lang. Montero. Oo. Siyempre walang kalampas. Linis kasi lang kailangan. 18,000 kilometers. So, yes. Visibility pa, kamusta? Okay siya. Malaki lang yung hood pero sanay naman. Hindi, ito kumpara sa LC2. Ano mas mabigat? Dalhin. Dalhin, mabigat yung LC. Mabigat yung LC. Ay hindi, yung kay boss kasi na 22. So medyo dagdag yun. Okay. Lalo. Ito o yung GL 450 sa bahay mo. Mas masarap dalhin to. Magaan to. Mabigat yung GL 450. Mabigat. Abangan nyo yung GL 450. Hindi yun for sale, pero hihimasin natin. Ano siya? Hindi siya kasing lambot ng mga Ford sa steering wheel. Ay, ito malambot? Hindi. Hindi siya parang ng Ford. Para siyang... May feel, may ano siya. Yes. Yun pa naman yung gusto. If Ikaw, connected. yung ba gusto? Oo. Well, depende. Pag medyo tinatamad ka sa mga traffic or parking, okay talaga yung gumagaan. Kaya ang ganda rin yung technology ng Ford. Yung bumibigat habang Yeah. bumibilis. Oh, meron siya. Ikaw. Ah, may parking assist. Oo, so meron siya. Mukhang magpa-park siya mag-isa. Gusto mo i-try? Ayoko. Di ako ito. Never tried. Never tried. Ako rin, medyo weird yun. Never tried yung parking assist. Pero na-try natin sa BYD mo yung binitawan natin yung Manobela, right? Lumili ko Ay, mag-isa. ano pa tawag doon? Ano yan? Adaptive. AD.
Lane assist, ADAS. ADAS, okay. So, isang beses, nung nakuha ni Pao yung BYD niya, sinubukan namin sa may Makapagal. Sabi naman so mag-drive siya mag-isa. So, nag-drive nga siya mag-isa. Oy, may tropa tayo dito. Nakita yung mga tropa. Subukan natin ko lang speed. One more. This is the first car na 2 beses natin inikot. Oo, kasi marami ang gustong malaman sa kanya. Yes. Look at that. Interesting car. Look at that car. Sige, so ito muna tayo. Manual. Hindi siya umaangat ng hindi sa speed niya. So, ibibigay lang niya sa'yo sa manual kung ano yung pwede sa speed. Well, which is yun naman talaga dapat. Tsaka pare tina natin ng nakaganto. Wala tayong dalang gimbal ngayon. Hindi na natin kung nagsishake masyado. Hindi naman no? Ang ganda ng mga panels. Soft touch. Hindi siya yung plastic talaga. Kahit itong ibabaw. Ayan, wala tayong magagawa dyan. Pero okay lang. Okay lang. Kasi halos lahat ng lumalabas matigas. Sana hindi, pero parang hindi naman siya yung parang mga Altis na lumalagkit. Kasi wala na yatang gano'n yan. Ayos na nila yan, ano? Ito parang naka-Alcantara leather sa gilid. Okay siya. Actually, tanggalin mo yung brand. Hindi mo malalaman, pare. Gamitin mo lang siya, parang okay siya. Pare, may tilt. Oo, naka-tilt to. Diba? Marami kasi sa atin, siyempre, ayaw pa rin ang Chinese. Pero para sa akin kasi, okay siya. Hindi naman siguro sila magbibigay ng gano'ng kalaking warranty. Yes. Hindi tatagal. China cars has gone a long way. And I think there will, dadating yung time na sila yung Noong 90s din naman, gano'n ang feeling natin sa Korean car. Oh, yeah. Kia. Ako, naka-Kia ako, 2015. Ano ba yun, iba? Hyundai. Diba? Parang, ngayon, okay na sila. Kumbaga, mas pinipili na sila versus China cars. Pero dati, ang feel ng mga tao is para siyang China car. Kasi hindi natin kilala. Pero yung mga ganito, ang problema ng China talagang pag nagbigay sila ng features. Dami, no? Oo, dami, no? Okay siya, hindi lang siya. Kamusta yung susi? Medyo malaki, no? Daming option. Ito, pare, hindi ko start. alam. Ito, start. Ito, start? Ito, start. No way! Subukan natin mamaya. Pwede. Huwag ngayon, baka mamatay. Pero okay siya. Medyo mahaba tong video natin na to. Medyo parang review na yun ng hindi marunong mag-review. Well, hindi natin Honest naman. Honest Honest feel naman. Okay sa likod. Ganda. Yan, China. Ang dami ng China cars. GAC din yun, di ba? JC din, di ba? Or Jack. Hindi, GAC yun. Brakes are okay. Para sa malaking kotse, okay. Pero pag inisip mo kasi, 2.0 turbo na 4-cylinder. Mabigat lang yung kaha, pero yung makina niya magaan. Pero kanina yung acceleration mo, parang very nimble. Ganda ng tunog, no? Ganda ng tunog. Hindi, para sa malaking kotse, parang gusto mo pa ng a little more punch. But okay naman siya eh. Anong variant na to? Is this the top of the line o meron pa bang iba? Hindi ko makita, natingin ako Alam sa mo, internet kanina. Alam mo, hindi talaga namin alam. This is just... Ang nakalagay kasi sa likod, 320T. So akala ko 3.2 liter turbo. So hindi siya ganon. Tingnan natin sa CR, nakalagay 1,991. So 2.0. So 2.0 lang na turbo. Siya. So hindi ko alam kung ano yung logo sa likod na yung 320. 320T. Basta alam ko lang, turbo to. And sa lag, wala siya masyado. Pero hindi siya underpowered, no? Hindi ko masabi. Pare, eto na lang. Para ba siyang mga MGZS? Hindi, di ba? Hindi. Yung isa, RS. Di ba meron rin kayo, okay. No? Nakasubok din ako ng yung 2.0 turbo ng Explorer. Okay. Diba V6 tsaka 2 liter yun eh. Na turbo. Okay. Tapos naglabas nun yung V6 na turbo din. Pero yung unang labas nun, 2 liter lang na turbo. Medyo mas mabigat yun dalhin. Compared dito, iba eh, no? Medyo malakas to. Pansin ko din eh. Okay siya. Well, we're back sa showroom. And sige.
Weird Abangan nyo. review, but tignan natin. Hindi naman weird. Honest review. Tara, sige, abangan Kailangan natin. linisin. Abangan natin. Pag-aaralan pa namin ngayon ni OM Pao. Ito lang yung totoo dyan eh. We got excited kaya sumakay na kagad kami. Oo, wala nang aral-aral. Walang research and yeah, let us know if you want more contents na ganito. So, alright, my name is John, OM Pao. Catch you on the next one.